Vice President Sara Duterte inakusahan ang pamilya Marcos na sila ang nasa likod ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. President Bongbong Marcos nagsalita na, pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Kamakailan, muling nag-akusa si Duterte laban sa mga Marcos. Iginiit ng Vice President na ang pamilya Marcos ang nasa likod umano ng pagkamatay ng yumaong dating Senator Ninoy Aquino noong 1983. Sinabi ng ito ni Sara nang tanungin siya tungkol sa kanyang panig sa pahayag ni President Bongbong Marcos na haharangin niya ang mga banta sa kanyang buhay. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Naglabas din ng pahayag si Marcos sa gitna ng mga tirada ni Duterte laban sa kanya. Kamakailan lamang, nagbitiw ng mga maanghang na salita si Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez sa kanyang online press conference nitong Sabado ng umaga. Iit pa ng Vice Presidente, sinisira umano ng kampo ng First Lady ang pangalan ng kanyang mga tauhan hinggil sa issue ng kanyang confidential funds. Kahit na wala raw ebidensya ang mga ito na magpapatunay sa mga alegasyon laban sa kanyang opisina. Tinawag din ni Sara na tila isang show umano ang ginagawa ng House of Representatives na nagdudulot daw ng dahilan upang hindi raw magampanan ang kanilang trabaho. Isiniwalat ni Sara na mayroon na siyang taong binilinan na kung pinatay raw siya, papatay naman umano ng ito sina Bongbong, First Lady Liza at Romualdez. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ang lagi kong sinasabi sa makabayan lang, nung mayor pa. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. Sa isang video message na ipinost sa kanyang opisyal na Facebook account, iginiit ng Chief Executive na nakakaalarma ang mga kamakailang pahayag. Iginiit ng Pangulo na dapat panindigan ang rule of the law na nasa isang demokratikong bansa. Binigyang diin niya na siya at lahat ng opisyal sa gobyerno ay may responsibilidad na ipatupad at protektahan ang mga alituntunin ng konstitusyon. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria.